Lulo. O bakit? Spell it out. Diyan na si Secretary. Ano ka ba? Ay, Kausapin sige. mo natin si Secretary Ted Erbosa ng Department of Health kasi si Secretary Ted nandun pa rin sa Mindanao, partner. Ha? Oo. Pupunta ata si Presidente mamaya dyan sa Sarangani Provincial Hospital. Magandang umaga sa inyo, Secretary Ted. Good morning. Magandang umaga, Alvin. Magandang Opo. umaga, Doris. At magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng TCMM. Opo, pakibalitaan niyo po muna kami anong latest po. I understand nandiyan kayo sa Sarangani Provincial Hospital, Ted? Yes, no, papunta pa lang ako. Andito ako sa Sarangani. Opo. On my way to the mga 9 o'clock ako dadating doon. At nagpadala na tayo ng dalawang Philippine Emergency Medical Assistance Team, no? Opo. Yung Cotabato Regional Medical Center, 20-man team ito, kompleto ng mga surgeon, anesthesiologist, OB-GYN, at iba pang support personnel. Nag-set up sila ng field hospital sa Glan, Sarangani. At nag-umpisa na silang tumingin ng mga pasyente doon. Yung may operating room yon, may in all intents, no, field hospital. Ganun din yung Southern Philippines Medical Center ng Davao. Nagpadala naman sila sa Balut Island. Ako, bumiyahe sa dagat ng 15 hours yata, 9 to 15 hours. Nakapag-set up na rin sila doon sa Balut. All of these are mga isolated areas. At ito yung mga maraming na-injure. Nagpadala din kami ng team doon sa JAS, no? Sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Marami ring na-injure doon at na-reported na dead, no? Yung sa JAS, yun yung mga gumuhong yung mga bato Opo. sa gilid ng bundok, tapos mga nadaganan yung mga maliliit na bahay. So marami tayong mga patay doon. So Opo. yan ang mga activities ngayon. Tapos nagpadala na rin ako ng mental health team, yung MHTSS, Mental Health and Psychosocial Support Team. Lalo sa mga eskwelahan, yung mga teacher na na-traumatized. Opo. Gaano kalala ang problema sa kalusugan dyan sa earthquake-stricken areas, Doc Ted? Manageable naman ba o may mga areas na hindi natin maabot eh? Oo. Itong dalawa yung difficult to yung plan. Pero naabot na natin at nag-set up. Doc Ted? Ay. Tapos may re-reliable. Sabi ka muna. Sec Ted, napuputol-putol po. Pakiulit po, Secretary Ted. Pinahinto ko yung sasakyan ko kasi pagbiyahe kami. Oo. Opo. Malinaw? Saglit lang kamo, saglit Malinaw? lang. Yan, malinaw Oo, na so po. Yung teams natin, dalawa yon, ando doon sila for 2 weeks sa Balut Island at 2 weeks din doon sa Glan. And then mag-reliable tayo. May iba pa akong mga hospital that can relieve them and then continuous ang services sa mga kababayan natin doon. Ang Opo. mga kaso namin na nakikita, karamihan tubot-tubon respiratory, pangalawa, tension. So, wala pa namang masyadong cases ng diarrhea, although may mga ilang batang nakikita na may pagtatae, no? Pero very important, masupplyan namin sila ng safe, potable drinking water. So, yun yung mga, nagpadala kami ng water filtration, iba-ibang system yun, sa JAS, sa Glan, at saka sa Balut Island. Opo, si Presidente po pupunta mamaya, Secretary? Ayun ang balita ko, opo. Po, anong pupuntahan ng Presidente bukod sa Sarangani Provincial Hospital? At may pwede pa ba siyang ipangako doon? Kasi parang napakahirap gumalaw pag ganyan, no? Yung Kaya may nga tent. oo. Yes. Actually, gumanda na, naayos na ang DPWH ang mga roads. Kaya na-access na yung mga team namin at saka mga gamit. Nakapunta na rin doon. So, tulong-tulong yung mga ahensya, no? Ang DSWD, nagbibigay ng mga food packs. At ang DOH nagbibigay ng servisyon pangkalusugan and mental health support. So, Opo. yung mga mag-update kami siguro pagka dumating ang Pangulo. Yung tulong po mula sa foreign groups, nakarating na po ba? Nag-offer pa lang ang mga foreign groups. So far, kaya pa ng Philippine government. So, I don't know kung may natanggap na sa depende yan sa pag-accept ng ating presidente sa mga nag-offer sa atin ng tulong. May Opo. mga tulong, mga lokal na international group na nandito na, okay lang sila na, kasi nasa Philippines naman sila makakadonate. Pero yung galing ibang bansa,
for approval pa yan ng ating presidente. Opo. So yung mga kailangang pagkain, tubig, hindi na po ini-airlift ngayon? Pwede nang by land Travel na? by land. Yes, ang alam ko, may naayos na yung ibang mga landslide at mga nasirang kalye at nasada. So, Ako? by land lang yung teams ko na yun eh. Ay, well, sa Balot Island, sumakay ng boat. Oh. Pero sa land, by land lang po yun. Ayun. Mula Cotabato City. Apo. Oo. Sek, ano yung solusyon nyo dun sa, may news item kasi kami kanina tungkol sa tubig na kahit daw kontaminado, iniinom na rin ng mga tao dahil wala talaga po silang mainom. Oo, yung team ko may dalang water filtration. Dahil isa, yung sa Cotabato, ang dala nila, gravitational water filtration. Hindi kailangan ng kuryente para makakapag-produce ng liters of water. Yung sa Jazz, pinadala namin yung sa Sabaw. Meron akong pinakita sa Facebook, yung water filtration na galing sa EU. Yun ang ginagamit natin yan to provide potable drinking water. Tapos yung tubig, tinetest namin yan. Meron kaming mga testing kit at padadala din namin sa testing para ma-check yung bacteria at tawag dito, bacterial content, coliform, para malaman natin kung safe or not. So far, wala pa naman tayong outbreak talaga ng pagtatae. Opo. Ngayon, maiba kami ng usapin, Secretary Ted, dahil kayo naman po ang pinakapinuno ng PhilHealth, hindi ho ba? Nabalitaan nyo na po yung ginang, yung mister po namatay. Yun lang. Nakita ko nga yan at yung namatay sa head injury doon sa isang private hospital. Oh. At sinabihan na walang benefit dahil hindi naman na-admit. So, mali yun, kasi meron na tayo ngayong outpatient emergency benefit package. So at the very least, marami kaming pasyente, lalo na sa DOH hospitals, walang binabayaran pag napunta sa emergency. Kaya gulat ako dito na hindi binayaran. So sinabihan ko yung President and CEO ng PhilHealth at naglabas naman sila ng statement at nire-review yata nila at nakausap na rin nila yung asawa ng namatay para ayusin yung reimbursement nila. May beneficio rin po yan. Lalo na kung namatay, pero siyempre yung beneficio yan. O parang imposible, Secretary, na hindi alam ng ospital yon. Although this is a private hospital, hindi ba may in charge naman doon? Paano hindi niya nalalaman ng Kumbaga may patakaran? unit ng PhilHealth doon sa ospital mismo. Anyway, ini-investigate din yan. So meron parang call them to explain their side ng PhilHealth. Apo. Kasi dapat covered yun ng outpatient emergency benefit pa. Isa to sa pinakabagong package na pina-approve ko sa board. Yung outpatient emergency benefit package. Lahat ng mga test mo, CT scan, emergency, basta PhilHealth member ka, sagot na. So, nakakasingil yung mga DOH hospital. Gustong-gusto nila to kasi nasisingil nila yung PhilHealth sa gastusin ng ospital na hindi mabayaran ng emergency patient. Diba pag na-emergency tayo, wala kang wallet, wala kang hindi mo naman inaasahan, talaga hindi ka makakabayad. So ito sinasagot na rin ngayon ng PhilHealth. Pero hindi totoo, Secretary Ted, na kailangan umabot ng 24 hours yung confinement bago maka-avail ng benepisyo. Kahit less than 24 hours, meron pa rin benepisyo. Pero basta outpatient ka, di ka na-admit, may benefit ka. Bago po yan. Yan ang pinakabagong benefit package. Yung sinasabi nilang less than 24 hours, yun yung dati. Yung dating polisiya, idinagdag ko nga ngayon itong na-emergency ka, pero hindi mo naman kailangan ma-confine. 6 hours ka lang doon, na-x-ray ka, gano'n. Opo. Meron ka rin benefit. Oo. Alright. Pero Sek, yun nga po ang sinasabi ko noon pa. Meron ganyang klaseng polisiya, inayos na ninyo, pero ang tanong, na-disseminate ba? Alam ba ng lahat na ganito na ang gagawin natin? Kasi yung iba, yung ibang pag-PhilHealth, susungitan ka pa, namatayan ka na nga, tapos gaganyanin ka pa. Kasi hindi nila alam, Sek, bantulot sila na sabihin na, sige, gagamitin natin itong benepisyo para sa'yo. Kasi daw, kapag ginamit nila at hindi tamang pagkakagamit nila, sila naman ang babalikan. Na-deny naman sila. Pagka ibigay nila yung benefit, tapos pag kiniklaim nila sa PhilHealth, denied naman. O yung ibang private hospital, medyo strict to. So, inaayos naman yan ngayon. Gumagaling na ang pagbayad. In fact, more than 270% increase ang reimbursement rate ng PhilHealth. From 100 billion a year, nagbabayad na kami ng about 300 billion a year, no? So, very important na malaki ang improvement.
na ginagawa natin. Pero tama ka, no? That's why we need your help to disseminate information. Kailangan natin ng media, ang radyo, ang TV para mapaliwanag sa mga miyembro at sa mga ospital na nag-i-implement nitong mga bagong polisiya na to. Last year lang yan yung outpatient emergency benefit package na yan. Sek, isa na lang, parang Yes. masakit sa dibdib yung kwento nung Oo yung naman. ali, ano po, yung tipong inantay na lang na mamatay kasi hindi kakayanin yung 4 million. Ano Naku, po? sus Maria. I don't know if you can come think about something na pwedeng gawan ng paraan na pag ganyan po ang kaso, di bali na magkanda utang-utang, hindi ba pwedeng i-treat muna? Tapos Yan hanapan nga. na lang ng paraan sa dulo kung paano niya mababayaran yung utang o talagang aantayin na may 4 million? Parang masakit sa dibdib po, Secretary. Ito ang nasasabi ko, no? Sa public hospital, hindi namin gagawin yan. Kaya nga, pinapa-answer natin ang private hospital na yan. Ito na papangalanan. At tatingnan natin kung merong problema nga na next year we have to review. Mahirap naman mag-judge kagad. No? So, titingnan din natin. Kasi baka kahit operahan mo, mamatay din Kasi we have to look at how severe the injury was. So, to make judgment. Kasi baka bibigyan mo ng, di ba, of ng services tapos yung outcome very poor. Have to look at the case itself. Pero sa DOH hospitals yan, we will offer the best treatment kasi with or without mask. Kung kayo po ay walang pera, advice ko punta kayo sa DOH hospital kasi di namin kayo tatanggayan. Kahit may pila doon, uunahin namin kayo kung kayo namamatay. Opo, kasi private nga pala po ito, no? Oo, Hindi natin Yes, mapipuwersa yes, yung private secretary. Oo, kasi private, kasi pinapag-deposit siya. Yun ang doon sa Facebook Opo. Nag-deposit siya ng 1 million yata. Oo, di ba? tama. Kaya 1 nga. million. Diyos ko Oo. po. Kaya nga, Hindi ako makaka-deposit ng 1 exactly. million. Oo, exactly. Oo, wala tayong 1 milyon. Hindi, pero ibig sabihin, Hindi ako makaka-deposit ng 1 million para Oo ma-operahan. pero Sected, Oo. hindi ba pwede yung, di ba ang doktor, ikaw doktor ka, di ba? Di ba parang may oath naman kayo na bago pera, Yeah. gamutin mo muna. Hindi ba Oo pwedeng nga. ganun ang prinsipyong iiral na gamutin mo muna, saka na lang tayo magsingilan sa dulo? Di ba pwedeng ganun? Ano na nga namin yan. Actually, pwede siya mag-complain nun. She can complain with PRC kasi dalawa. Yung license ng hospital at yung license ng doktor. Kaya yung mga dapat imbestigahan sa mga kasong may question. Opo. Delayed treatment o hindi binigay agad yung dapat ibigay. Pinalipat pa na nila sa DOH hospital. Pinakay nila sa ambulansya, inilagay kung walang pang deposit. Inilagay nila sa DOH hospital. Sa DOH hospital, basta may neurosurgeon doon, malamang operahan ka agad doon. Po. Thank you, Sected. Mabuhay po kayo, ha? Maraming salamat po sa oras. That's why, oo. Thank you, very Sec. much. Ingat po Salamat, kayo salamat dyan. si Secretary Teodoro Ted Herbosa po ng Department of Health. Ang hirap maospital nang wala kang sapat na pera. Kapag ano, imagine nga ka 1 milyong piso. Kaya nga. Oo. Napakahirap maging mahirap. So dapat pala pag ganyan, sa public dapat. Mas Public. madali kang matulungan o Oo. hindi ka... Pipila ka. kailan partner. daming tao naman sa public ay Pipila ospital. ka talaga, Oo. pero at least wala kang babayaran. Kaya lang doon kung pumunta ka sa pribado, ay saan ka kukuha? Saan kamay ng Diyos ka kukuha? Ibig sabihin, Ayun, no? gagamutin ka sa magkanong halaga. Parang Yes, gano'n, ano? oo. O kung para Kasi- kang ATM, labas na Correct. labas ng pera, gagamutin ka. Kasi yun ang